So, para sa ating morning revival preview, ang schedule natin ngayon ay week 2, day 6. Amen. So, mag-start na tayo. 2 Corinthians 4:17. For our momentary lightness of affliction works out for us more and more surpassingly an eternal weight of glory. So, magandang verse to. So, yung affliction natin, sabi niya, momentary and light. Pansamantala at magaang. Affliction siya, pero ano naman siya? Pansamantala lang at magaang siya. Okay. Tapos, yung darating naman, okay, na glory, sabi niya, ay eternal and weighty. Oh, eternal and weighty. So, ano siya? Kabaliktaran ng affliction. Yung affliction, momentary, pansamantala. Yung glory, eternal. Okay? Tapos sabi niya, yung affliction ay light. Yung glory naman ay weighty. Kaya affliction, okay, versus glory. So, ganun. So, sa ngayon, may affliction talaga. Pero sa darating na panahon, glory na ang meron. At eternal siya at weighty. So, magkabaliktad siya. Kaya, huwag tayong magsawa sa panahon na ito. Meron ka ba affliction? Ano lang yan? Momentary lang yan. Tsaka light lang yan sa mata ng Diyos. 1 Peter 5:10. But the God of all grace. So gusto ko itong title na to. The God of all grace. Ang Diyos ng lahat ng kaluwalhatian. He who has called you into His eternal glory in Christ Jesus. After you have suffered a little while, will Himself perfect, establish, strengthen, and ground you. Amen. So, ang Diyos natin ay ang Diyos ng lahat ng biyaya. Okay. Na siyang tumawag sa atin tungo sa walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Amen. At ito ay, pagkatapos na tayo ay dumanas ng kakaunting suffering sa panahon na ito. Pero tayo ay kanyang pinaperfect, ni-establish, pinapatatag, strengthen, okay, pinapalakas, and ground you. Okay, so yan yung mga ginagawa sa atin ng God of all grace. So magbabasa na ako. All grace refer to the riches of the bountiful supply of the divine life. In many aspects ministered to us in many steps of the divine operation on and in us in God's economy. This initial step is to call us, and the consummate step is to glorify us, as mentioned here in who has called you into His eternal glory. So maganda yung definition ng all grace. Lahat ng biyaya. So sabi niya yung all grace dito ay tumutukoy sa kayamanan o sa mayaman at sumasaganang supply ng dibinong buhay sa maraming aspekto na siyang ipinamamahagi sa atin sa maraming mga hakbangin ng dibinong pagsasagawa sa atin, no, sa loob ng kanyang ekonomiya. So, ang Diyos natin ay isang Diyos na namamahagi. Okay. Ministered, namamahagi. Dispensing, namamahagi. O, ministered is nagmi-ministeryo sa atin. So, kasi yung buhay natin sa harapan ng Diyos ay isang pamumuhay na tumatanggap ng pagmiministeryo mula sa Diyos. So, hindi siya mga pagtuturo ng doktrina. Hindi tayo tinuturuan ng mga doktrina. Kundi ang kanyang pinakagawain
ay ang mamahagi ng kayamanan ng Diyos. Marami mga kayamanan at mga kasaganaan na nasa loob ng buhay na siyang tuloy-tuloy na ipinamamahagi sa atin. At ito ay sa panahon ng ating pakikipag-ugnay sa Diyos, pananalangin, pagsasalamuha, nakakatanggap tayo ng tustos ng buhay mula sa Diyos ng lahat ng biyaya. Amen. At ang unang gawain niya ay ang kanyang pagtawag. So tayo ay mga tinawag. Kaya binabanggit sa atin, tayong mga tinawag. Ang tumawag sa atin ay ang Diyos ng lahat ng biyaya upang tanggapin ang kayamanan. So ito ay hindi mga physical to. Ito ay mga spiritual na kayamanan katulad ng buhay at ang kanyang kasaganaan na tumutukoy sa kanyang katangian. Siya ay Diyos ng pag-ibig, liwanag, di ba? Kabanalan, okay, katwiran. So lahat ng ito ay idinadaloy sa atin upang tayo ay maging katulad ng Diyos na siyang ekonomiya ng Diyos. Amen. Between these two steps, so yung two steps is, yun yung pagtawag, okay, tungo sa kaluwalhatian. Yung last stage niya kasi, yun yung kaluwalhatian. Yung simula ay yun yung calling. From calling, marireach natin yung glorification. Between these two steps, alam na natin yung two steps, are God's loving care while He is disciplining us and He's perfecting, establishing, strengthening, and grounding work in us. In all His divine acts, the bountiful supply of the divine life is ministered to us as grace in varied experiences. Amen. So yung mga ginagawa ng Diyos ka atin, okay, ay nagbubunga ng pagti-training, parang tine-training niya tayo. Pine-perfect niya tayo. So meron diyan mga pagdurusa. So dumadaan tayo bilang isang believer sa mga pagdurusa. Okay? At tayo ay kanyang dinidisiplina, pinapasakdal, pinapalakas, tinatalaga, okay? At yung grounding work niya sa atin. So lahat ng ito ay mga dibinong pagsasagawa sa loob ng kasaganaan ng buhay na kanyang miniministeryo sa atin sa araw-araw. At yan yung varied grace, maraming mga biyaya, maraming uri ng biyaya na ginagamit ng Diyos. So today's reading na ako. In Christ Jesus, so yung term na in Christ Jesus indicates that God of all grace went through all the process of incarnation, human living, crucifixion, resurrection, and ascension to accomplish the complete and full redemption that He may bring His redeemed people into an organic union with Himself. Thus they can participate in the riches of the triune God as their enjoyment. All the steps of the divine operation are in Christ, who is the embodiment of the triune God and who became the all-inclusive life-giving Spirit as a bountiful life supply to us. Sa Biblia kasi, makikita mo yung term na we are in Christ. In Christ. So yung in Christ, nasa loob ni Kristo. Ang ibig sabihin yan. Okay, in Christ. Na kay Kristo. So ang mga believers ay na kay Kristo. Okay. Halos hindi mo makikita yung term na tayo ay na kay Jesus. Kaya may iba-ibang iba-ibang terminology yan eh. Tayo ay pwede lang na kay Kristo, pero hindi tayo na kay Jesus. Kasi ang Jesus ay tumutukoy sa kanyang katauhan, pagiging tao.
So, hindi tayo pumapasok sa ganun. At itong pangalan niya ay pangalan niya inhumanity yan. Okay. Pero ang Panginoon ay naproseso. Okay. Eventually, nakumpleto niya yung pagiging si Kristo at pagiging ang Espiritong nagbibigay buhay. Ayun, pwede na tayong maipasok sa Kanya. Kaya ang goal ng Diyos, okay, ay gawin tayong organikong kaisa niya. So yung iba, pag sinabi mo kasing kaisa, kaisang puso ang inisip nila, kaisang isip, pareho ng isip, pareho ng gusto. Hindi, organic yan. Yung kaisa na yan. Organic. Halimbawa sa Biblia, sinabi dyan, ang nakaugpong sa Panginoon ay kaisang espiritu niya. So ang Panginoon ay espiritu, tayo ay may pantaong espiritu. Yung dalawang espiritu ay nagsanib at naging pinaghalong espiritu. So yun yung oneness. So hindi yung oneness panlabas. Hindi ito yung oneness na, halimbawa, meron kang kaibigan, o nagkakaisa kami ng kaibigan ko sa gusto. Pareho kaming gustong kumain ng ganito, pumunta sa ganyan, pareho kami ng hilig, so nagkakaisa kami. So hindi yung ganyang klaseng pagkakaisa. Ang pagkakaisa natin sa Diyos o sa Panginoong Jesus. Ang pagkakaisa natin sa Kanya ay pagkakaisa ng dalawang espiritu na naihalo at naging isang espiritu. Kaya ginagamit natin yung term na organic. Kaya lang sa panig ng Panginoon, para magawa niya itong pagkikipag-isa sa atin, kailangan dumaan siya sa mga proseso. Yun. Nagkatawang tao, nabuhay bilang tao, napako sa krus, nabuhay na muli, umakyat sa sangkalangitan, no? At pagkatapos niya, kailangan din niyang gawin ang isang kumpletong katubusan para sa atin. Yung katubusan naman, ito yung sa pamamagitan ng kanyang gawa, natamo natin ang kaligtasan. Natamo natin ang kaligtasan. At ang kaligtasan ay meron ding isang bahagi tinatawag nating pambatas. Tayo ay makasalanan, okay, nahatulan, at ang makasalanan ay nakatulan ng kamatayan. Kaya patungo tayo sa sumpa ng kamatayan. Hindi lang physical, spiritual. Mapapahamak tayo. Pero gumawa siya ng paraan. Ginawa niya, siya ay namatay para sa atin. Inako niya yung kamatayan na dapat sana ay para sa atin. At itong kamatayan ng Panginoon ay kahalili ng kahatulan ng kamatayan na dapat ay para sa atin. Pero kinuha niya yan sa sarili niya. Siya ang namatay para sa atin. Hindi na tayo kailangan panghatulan. So yun yung redemption na tinatawag. Okay. At bukod pa dyan, kailangan siya ay umabot na siya ay maging espiritong nagbibigay buhay. Kasi pag espiritu na siya, pwede na siyang pumasok sa atin. Dalhin ang buhay ng Diyos sa atin. Makaisa natin sa loob ng espiritu. Kaya ang daming proseso. Dati ito kinumpleto ng Panginoon. Para sa layunin na magkaroon tayo ng organic union with Him. Diba? Kaya sinasabi ni Paul, ang buhay natin ay si Kristo. So, paano mangyayari na yung buhay mo ay si Kristo? Paano madadalaw yung walang hanggang buhay tungo sa loob natin? So, ito ay nagawa sa pamamagitan ng Panginoon na naging espiritong nagbibigay buhay na pumasok sa atin nung nanampalataya tayo sa Panginoon. Maring alam niyo na to, pero kailangan ulitin ko to ng palagi upang sa ganon mas higit tayong humanga, okay, sa mga bagay na ginawa ng Panginoon, upang makaisa natin siya at makaisa
niya tayo. So, yan ang nangyari. Yan ang nangyari. Kaya sinasabi ni Paul, si Kristo ang aking buhay. No? Ilan ba ang buhay ni Paul? Dalawa, at least yung buhay ng tao nung siya ay pinanganak. At pangalawa, yung buhay ng Diyos na naidala sa kanya nung nanampalataya siya. Kaya ganyan ang tamang description o definition o pagsasalarawan sa isang totoong believer. No, hindi yan yung nanampalataya ko, sa isip mo naniwala ka. So, hindi ganun. Kundi merong pagtanggap. Merong pagtanggap. So, yan ang totoong believer. Kaya sa Romans 8, sabi ni Paul, ang sino man na walang espiritu ni Kristo ay hindi sa Kanya. Amen. So, malinaw. No, kailangan alam mo kung anong klaseng tao ka bilang isang anak ng Diyos. Naisilang na muli. No, ang ibig sabihin na naisilang na muli, may buhay na pumasok sa iyo at nagdala ng isang bagong pagsilang. Yan. So yan, laging nililinaw sa atin yan. Kasi alam niyo kung bakit. Kasi merong mga nominal Christian. Nominal Christian. Ito ay Christian by name. No, meron nga iba naging Christian lang dahil nag-member ng isang sekta, isang denomination. Member na ako, Christian na ako. No, at alam naman natin sa Pilipinas lalo na, bata pa lang bininyagan na. Pagkatapos binyagan, Christian na daw yan. So hindi ganoon ang pagka-Kristiyano natin. No, ang pagka-Kristiyano natin, okay, ay umabot, no, sa isang panahon ng buhay natin na naniwala tayo sa Panginoon bilang ating tagapagligtas at tinanggap natin siya sa loob natin bilang espiritong nagbibigay buhay at ipinatotoo pa natin ito sa pamamagitan ng bautismo. Ilubog tayo sa tubig sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu. Yan ang believer na sinasabi niyang in Christ. Okay, at nadala sa organic union with the Lord. Okay, so tuloy ko na yung basa. Amen. It is in this Christ, through His all-inclusive redemption and based on all His achievements, that God can be the God of all grace to call us into His eternal glory and to perfect, establish, strengthens, and ground us in the triune God as the solid foundation, thus enabling us to attain His glorious goal. Amen. So yan yung resulta ng ating pagiging believer. No, nakaisa natin siya at ang Diyos ng lahat ng biyaya ay nakakagawa ng malaya sa atin. Nadadala niya ang kanyang kayamanan, natutustusan tayo upang sa pamamagitan ng kanyang pagtutustos, tayo ay mapasakdal niya, okay, ma-establish, okay, strengthen, ground us in the triune God. Okay, magkaroon tayo ng solidong pundasyon. Okay, at kahulihan, maabot natin, okay, ang pinaka-last step, ang glorification. So, glorification, yan yung last step. At mamaya mapapaliwanag sa atin, ano ba yung step ng glorification? Sapagat madalang gumagamit nito, mag-glorify. Ano ba yung mag-glorify? No? So, yun, kailangan maging malinaw din sa atin. Amen. So, how excellent is His perfecting, establishing, strengthening, and grounding work in us. This is an accomplished through His own grace, which is the true grace. So, gagamitin niya ang all grace. No, na true grace para ma-accomplish itong bagay na ito. So, hindi ganun kasimple ang pagpapasakdal na sinasagawa ng Diyos sa atin sa panahon na ito.
Huwag kayo mag-isip ng, naku, nanampalataya na ako. Ay, meron na akong buhay na walang hanggan. Ay, maghihintay na lang ako. O pag namatay ako, pupunta na ako sa langit. O, magkakaroon na ako ng mga mansyon doon. So, walang ganyan. Maakyat ka man sa langit kung hindi ka binago ng Panginoon sa panahon ngayon. Hindi ka na-transforma, napabanal, na bago, na iwangis, na katulad ng sinasabi ng Biblia, na sinasagawa niya sa ngayon, sa panahon ng pagkakristyano natin. Na sinasagawa niya ito. Kung hindi ito nakumpleto sa panahon na ito, pag akyat mo sa langit, ganyan ka pa rin. Ang sasabihin ng Panginoon, parang ayoko sa iyo. Wala kang pinagbago. So, importante ang organic salvation. Amen. What is this hope? It is the hope that one day we will all be brought into the glory of God. Although we stand in grace and walk in peace, we are not yet in glory. But one day, we will be brought into glory. Tama naman. So marami naman nangyayari sa buhay natin sa panahon ng ating pagiging Kristiyano, katulad yung binabanggit. Nakakatayo tayo sa biyaya, isang realm siya, nakakatayo ka. At sinasabi ni Paul, ang grace ng Panginoon, ang biyaya niya ay sapat. Nang ibig sabihin, sa panahon ng mga pagdurusa, binibigyan ka niya ng grace upang maging matibay ka. At sa panahon ng mga paglilingkod, gawain at buhay ng tao sa gitna ng mundong ito na puno ng kapighatian, may grace siya para sa atin. No? At tayo ay nakakalakad sa loob ng kapayapaan. Pero gaano man kaganda yung mga ganyang bagay, kailangan tanggapin natin, hindi pa tayo nakapasok sa kaluwalhatian. Kaya si Paul ginamit niya yung salita na si Kristo ang pag-asa ng kaluwalhatian. Pag sinabi mong pag-asa, wala pa. Wala pa siya. So, hindi pa siya dumating. Hindi pa natin napasukan yan. At tayo ay hinahanda pa lang patungo sa kaluwalhatian ng Diyos. So, wala pa to. Amen. Amen. Okay. So, sabi niya, what is this hope? Ano ba itong hope na ito? Okay, binabanggit natin. No? Okay, so ito yung explanation niya. Whenever God is expressed, that is glory. Kaya hope of glory siya. Okay? Ang hope natin ay glory. Kaya kaya dito, ano yung glory? Sabi niya, yung glory ay whenever God is expressed, that is glory. Ano mang panahon na ang Diyos ay naihayag. Naihayag. No, yan ay kaluwalhatian. Para bang sinasabi mong merong Diyos, pero nakatago eh. No, nakatago siya. Hindi siya nakikita. No, hindi siya basta nararamdaman. Pero sa panahon na siya ay naihayag, nagkaroon ng kahayagan, yan ay kaluwalhatian. So ang Diyos na hindi nakikita, pag siya ay naihayag, yan ay kaluwalhatian. Halimbawa, ang isang magandang pagsasalarawan, yung transfiguration ni Kristo. Yung transfiguration ni Kristo. Yung pagbabagong anyo ni Kristo. Oo. Na nung nandito sa lupa, sinama niya yung kanya mga disipulo, mga ilan sa kanila. I think 3, o si Pedro, si Juan, si James, I think mga 3, sinama niya sa bundok. Doon sa bundok, nagliwanag siya. Nakita nila, nagliliwanag ang Panginoon. Parang araw, nakakasilaw. At yun ay tinatawag na glorification ng Panginoon. Glorification. Na yung Diyos na nasa loob niya. Kasi ordinarily, pag tinignan mo siya, tao siya nakikita.
Pero doon, yung Diyos na nakatago sa loob niya, biglang lumabas, naihayag, nagliwanag. So, glorification. Parang ganyan. Pag ang Diyos ay nakita, naihayag, na-express, yan ay glory. Glory. So, katulad sa lumang tipan, yung Diyos na hindi nila nakikita, pag araw, nakita nila bilang haliging ulap, alapaap na pillar of clouds sa araw. Haliging alapaap, ulap. So, Diyos yun na gumagabay sa kanila. Sa gabi naman ay pillar of fire. Gabi naman nakikita nila siya na apoy. So, kahayagan ng Diyos. So, ang Diyos ay nakakayag sa iba't ibang aspekto. Liwanag, apoy, ulap. So, ganyan. So, yan ay glory. Glory. So, tuwing ang Diyos ay maihayag, yan ay kalulhatian. Amen. So, it is very similar to the expression of the electrical currents in a light bulb. The expression of electricity is the glory of electricity. We cannot see electricity itself, but the shining of electricity in the light is the expression, the glory of electricity. Likewise, glory is God expressed. What is glory? Glory is God expressed. So that is glory. So it is likened sa electricity. Katulad ng electricity, hindi mo nakikita, pero may kuryente pa, meron. Subukan, kung di ka maniwala, hawakan mo, meron. So may kuryente. Pero hindi siya nakikita. May mga bagay na umiiral, meron, nandyan, hindi nakikita. Okay. Pero sa pamamagitan ng mga bumbilya, pag na-inon mo siya, tchuk! So yung ilaw na yan, yun ang glory ng electricity. So ganoon. So ang ibig sabihin, isang araw, papasok tayo sa kaluwalhatian ng Diyos. Tayo mismo, para mga bumbilya, yung espiritu na nasa loob natin, yung Diyos na nadala tungo sa loob natin, okay, ay lumago na at maihahayag sa atin. Magkakaroon ng kahayagan. At dahil sa lakas ng kahayagan na yan, yun yung panahon na maging ang katawan natin, ang physical na katawan natin ay babaguhin niya. Dahil matitigmakan siya ng Diyos, mababago siya. Maging isang katawan siyang hindi nasisira, katawang hindi tumatanda, at hindi na namamatay. So, yan yung katawan ng kaluwalhatian. Sa panahon na ito, wala pa yan. Wala pa yan. Pero papasok tayo dyan, pagkatapos na maihanda ng Diyos ang ating buong kaluluwa. Kasi ang kaluluwa ng tao ay binubuo ng kaisipan, damdamin at pagpapasya na hindi pa nababago. Kailangan pa niyang matransforma. At sa panahon ng transformation, at mga iba't ibang aspekto ng organic salvation, dumadaan tayo sa maraming trials. Upang higit tayong lumapit sa Diyos at matigmakan ng mga kayamanan ng Diyos na isinasagawa ng Diyos ng lahat ng biyaya. Amen. So this glory is coming and nothing can compare with it. Several verses show us that God will bring many sons into glory. Amen. So ang daming verses sinasabi, God will bring His many sons into glory. Dadating niya sa glory. Hindi sa mansyon, sa glory niya dadalhin. Sa panahon na ihahayag nila ang Diyos. So, yun yung Biblia. Diba? Paulit-ulit. God is, tapos sa Hebrews, sabi niya, He's the captain of salvation. Okay, leading us. Okay. Leading us to glory. Panaging ganyan ng Biblia. Glory, glory. Maski sa book of, sa Romans. Okay, sabi niya, dadali niya tayo sa kaluwalhatian. Ang kaluwalhatian, hindi lugar, kundi kahayagan ng Diyos.
Ano ang panahon na ang Diyos ay naihayag? May glory yan. Ngayon, itong panahon na to, may glory din naman eh. May glory din. O, hindi ba? Binigay sa atin yung meaning ng godliness. Sabi niya, godliness is God manifested in the flesh. No? Because God is manifested in the flesh sa atin ngayon. May glory din naman tayo. Meron din tayong glory. Kaya lang, hindi kasing lakas ng glory sa darating na kapanahunan. Amen. 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 So as we enjoy God in this way, we are being saved in His life. Amen. So ito na yung panahon na gumagawa ng kaligtasan ng ating Diyos sa pamamagitan ng buhay. So yung buhay na natanggap natin, overcoming life siya. Siya ay buhay ng Diyos. Okay, isang buhay na kung saan naghahari tayo. Sa buhay na ito, merong paghahari. At ang paghahari dito ay ang paghahari sa lahat ng mga negatibong bagay. Kaya mo siyang pagharian. Katulad ng kasalanan, sanlibutan, si Satanas, okay, ang mga tukso, ang mga kahinaan natin, katulad ng ating galit, at pita ng laman, at ang sanlibutan, lahat ng yan ay mga negatibong bagay na dumadating sa buhay ng mga believer na pwede nilang pagharian, daigin, ilagay sa ilalim ng kanilang mga paa sa pamamagitan ng dumadaig na buhay. Kaya ang kaligtasan sa panahon ng ating Christian life, bagamat pwede natin sabihin, yung flesh andyan pa din, hindi naman nawala yan eh. Yan ay mawawala pagdabalik ng Panginoon. No, yun yung tinatawag na eradication ng flesh natin. Pero hanggat hindi pa bumabalik ang Panginoon, yung flesh andyan pa rin naman. Kaya lang ang maganda sa atin, yung espiritu ay dinala na niya sa atin, nagkaroon tayo ng pinaghalong espiritu at nadala yung buhay na dumadaig sa atin. At mula sa buhay na yan, dinadala tayo sa pang-araw-araw na kaligtasan. Kaligtasan ng buhay. Amen. So, sabi dito, araw-araw kailangan natin maligtas mula sa maraming mga negatibong bagay. Kailangan natin maligtas mula sa ating galit, mula sa ating mga sarili. Habang tinatamasa natin ang Diyos sa panahon ng ating mga pagdurusa, kailangan natin maligtas sa kanyang buhay. Kailangan natin maligtas sa pamamagitan ng buhay na ito mula sa mga kasalanan. Okay? Tayo ay mapalaya sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Kailangan natin maligtas sa pamamagitan ng kanyang buhay mula sa mga makasanlibutang bagay tungo sa pagpapabanal. Kailangan natin maligtas sa kanyang buhay mula sa ating natural na pagkatao. Yun ay ang matransforma mula sa ating natural na buhay. Kailangan natin maligtas sa kanyang buhay mula sa ating pagiging umiibig sa sarili at maiwangis sa larawan ni Kristo, ang panganay na anak ng Diyos. Kailangan nating maligtas sa pamamagitan ng buhay mula sa pagiging individualistiko, makasarili. Okay? At upang tayo ay maitayo sa mga kapatid tungo sa isang katawan. Kailangan natin ng kaligtasan ng buhay ni Kristo. At itong uri ng kaligtasan sa buhay ay ang pinaka-pagtatamasa natin na meron tayo sa Diyos. So, tinagalog ko lang yung mga yung marami mga save, sabi niya, save in His life, save in His life, save in His life. So, itong lahat ng ito, ginagawa niya bilang karanasan sa buhay. No? Sa pamamagitan ng ating pagtatamasa sa buhay. No? Pine-perfect tayo ng Diyos mula sa marami mga natural na bagay. Amen. So, yung last part niya, sabi niya, justification has brought us into the realm of enjoyment. In this realm, we stand in grace, walk in peace, suffer in hope,
and enjoy God in our tribulation. While we are suffering and enjoying, we are being saved in His life. This is the issue of justification. So yun yung justification, inaring matuwid at ito ay bunga ng ating pagsampalataya. No? Mula sa gawaing isinagawa ni Kristo. Okay, para sa ating katubusan. So binabanggit dito, dapat tayo ay nasa kasaklawan ng enjoyment o pagtatamasa. Ang isang buhay ng Kristiyano, merong kapighatian, merong pagsubok, no? At marami mga pressure, no, na bunga ng ating kapaligiran. So hindi mawawala yan. Pero dapat kaakibat nito ay ang ating pagtatamasa kay Kristo. Ang pagtatamasa kay Kristo, sinasabi ko nga, hindi yung Panginoon, alika, pasayahin mo ko. So hindi yun. Ang pagtatamasa kay Kristo ay ang pagpasok sa karanasan ni Kristo, no, sa iba't ibang aspekto ng biyaya. Nararanasan mo siya. So, ibig sabihin, may panahon na nararanasan mo si Kristo bilang lakas mo. Kung wala siya, parang mahina ka na mahina. Pero dahil sa Kanya, napapalakas ka. May panahon na nararanasan mo si Kristo bilang kapayapaan mo, ang gulo ng kapaligiran, pero pagbalik mo, meron kang peace sa loob mo. So yan ay pagtatamasa kay Kristo. Nararanasan mo si Kristo bilang pag-ibig natin, na kung saan tayo ay may kakayang ibigin ang mga tao sa kabila ng minsan hindi naman sila kaibig-ibig. No, ito ay pagdaranas ni Kristo bilang pag-ibig sa loob mo. At minsan nakakaranas tayo ng pasensya. Ang pasensya natin hindi yung natural na pasensya, kundi si Kristo naging pasensya mo. No, at nararanasan natin siya bilang karunungan natin. Pagharap natin sa mga bagay sa buhay natin, nagkakaroon tayo ng wisdom, paano ayusin ito, paano sabihin ito para gawin ito. Ang daming aspekto. Yan ang enjoyment sa Panginoon. Hindi yung, ay, masaya ako. Ganun. Mapasok ka, okay, sa iba't ibang aspekto ni Kristo, iba't ibang karanasan. So, nag-e-enjoy tayo sa Panginoon. Amen. Salamat, Panginoon. Kami ay tinawag ng Diyos ng lahat ng biyaya upang araw-araw kami ay matustusan, no, at sumulong sa pamamagitan ng buhay mo. Salamat sa Espiritu. Salamat sa kautusan ng buhay na dinala mo tungo sa amin, na mula dito kami ay napapalaya sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Salamat din sa maraming karanasan kung saan kami ginagabayan mo at dinadala mo sa iba't ibang karanasan. Salamat, Panginoon. Amen.